Philippines, good day all over the world. Samantayang lupalop ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Big up shoutout sa inyo. This is Kuya SMP. Bago natin ipagpatuloy ang ating content ngayon, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Kuya SMP Vlog. Ngayon mga katekram, ating pag-usapan, papansin ba si Tekram sa kanyang ginagawang tulong papuntang mga taong kung saan nanggaling si Dave punto por punto, dahil ginawa nito nila ng issue dahil daw ito ay si Tekram ay papansin. So alam naman natin mga ka-idol na si Dave ay tinuring ni Dave na ni Tekram na isang anak, isang pamilya. Alam naman natin noon na tinulungan noon ni Tatay Tek si Martin. Pero ngayon kaya itong binalikan dahil nandun pa rin umaarangkada pa rin ang kanyang isipan na tumulong sa ibang tao. Hindi lang tulong po yun mga katekram. Binabalikan niya ang mga natulungan niya noon. Kung ano lang estado ngayon. Masakit man isipin para sa mga kalaban ang ginawa ni Tatay Tek dahil ang kanilang sinasabi, KSP daw kulang sa pansin. Dahil alam naman natin si Dave walang pakialam kung sinong mga taong tumulong sa kanya noon. Kahit ng kanyang biological mother, pinabayaan niya ito. Anong klaseng mayroon pang ugali si Dave na mayroon si Tatay Tek? Huwag na po tayo magtaka kung bakit maraming nagmamahal kay Tatay Tekram. Dahil sa kanyang kabutihan, kabaitan na umiiral sa kanyang puso mga katekram. Alam naman natin si Dave noon na akala ng karamihan ay mabait si Dave punto por punto. Akala ng karamihan si Dave kasing ugali ni Tatay Tekram. Sa kalaunan, mali pala. Ito'y pala'y magbibigay ng masamang ehemplo sa pangalan ni Tatay Tekram. Sa mga bagong nanood sa aking video to, please don't forget to share and like. Kahit papaano may ibang magbigyan tayo ng lesson sa ibang mapapanood ng video na ito. Anong klaseng merong ugali si Dave? Bakit umiiral ang kanyang makasariling pang-ugali na hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan? Na ito'y kanya sanang obligasyon na tumulong kay Martin at sa kanyang biological mother, pero umiiral pa rin ang puso na hindi what we call this, hindi si Tatay Tek hindi po siya naghihiganti laban sa mga ginagawa ni Dave, dahil alam naman natin na si Martin ay nag-adapt kay Dave nung hindi pa nakilala ni Tatay Tek si Dave. Alam naman natin na si Martin ang nag-adapt during nandoon pa sa Divisoria si Dave punto por punto. Ngunit nasaan kaya si Dave ngayon? Bakit hindi na nagpapakita ang kanyang kaluluwab kahit anino man lang sa pamamahay ni Martin? Mga katekram, wag natin agad panghusgahan ang kabaitan, kabusilak ng puso ni Tatay Tek. Dahil ang iba dyan, alam ko lahat na nanonood ito, lahat kayo dyan mga katekram, medyo may kumampilang kay Dave punto por punto dahil umiiral din, naniwala din sa mga anik-anik na issue na walang katuturan, na ito'y sumisingdulo ng kaguluhan dito sa community ni Tatay Tek. Dapat lagi yung isaisip na nagsimula nito si Tekram. Kung wala si Tekram, wala kayo dyan kung saan man kayo naroroon. Wala si Dave kung saan siya ngayon. Wala si Ursula o wala dyan kung sino man. Dahil
nagkakaroon tayo ng programa dito sa social media, especially dito sa YouTube. Nagkakaroon tayo ng content of because the name of Tatay Tek. Mabuti mayan o masama, pero nakagamit yun ang pangalan ni Tatay Tek, na alam naman natin na maraming nagmamahal kay Tatay Tekram noon hanggang ngayon. Mayroon mang umalis dahil na brainwash ng mga kurimaw na nakakapaligid kay Dave ngayon, na kung saan sila ang nagbuo ng grupo para umalis si Dave sa poder ni Tekram. Akala nila na makakaganda yun, pero hindi nila alam na ito pala yung makakapagbagsak kay Dave punto por punto. However, si Dave nandun sa lansangan, hindi pa kilala sa social media. Kukunin kaya siya ni Ursula? Kukunin kaya siya ni Brother Jose? Yun pong katanungan ni Kuya SMB. Dahil alam naman natin mga ka-idol na ito'y why na umalis si Dave matagal na to na plinano. Na brainwash ang bata dahil po sa mga anik-anik na mga issue tungkol sa salapi, na ang bata nagising na bigla dahil sa issue na binibitawan ng mga nakakapaligid sa kanya, na instead daw Dave para sa'yo, tinatago ni Tekram. Ganun lang po dun mga ka-idol, kay Kuya SMB, na doon natin masusukat sa mga natulungan ngayon ni Tatay Tekram, na hindi siya marunong gumanti sa mga taong umapi sa kanya. Dahil alam naman natin na inapin ni Dave si Tekram sa pamagitan ng iba't ibang issue na masasakit laban sa reputasyon, dignidad, pagkatao ni Tekram. Pero hindi pinansin ni Tekram. Ang iniisip ni Tekram, paano makatulong sa kanyang mga natalungan noon na kailangan pang tulungan ngayon. Mahirap yun tanggapin ni Dave dahil nandun umiiral ang sakit. Instead na siya ang tumulong kay Martin, pero yung tatay niya ang nagbigay tulong sa kanya punto por punto. Kaya wag po tayo magtaka kung mag-isip yung mga kalaban, napapansin si Tekram dahil umiiral. Takot sila mga ka-idol. Takot sila mga ka-idol na bumalik si Dave kay Tekram, kasi wala na sila pang hawakang susi na manghingi ng tulong sa mga sponsor kay Dave. Ang tanong, matatanggap pa kaya ni Tekram si Dave kung ito'y humingi ng sorry sa kanyang nagawang kamalian sa pag-alis na hindi nagpapaalam punto por punto? Kung may mga idea, comment section kayo mga ka-Tekram, please comment section below. For my opinion of Kuya SMB regarding po doon, bilang isang ama na nagmahal, bilang isang anak din, kung humingi ng paumanhin si Dave sa kanyang tatay-tatayan as a father, siguro mapapatawan ni Tekram dahil sa kanyang kabubutihan ng kanyang puso. Alam naman natin na napamahal ni Tekram, napamahal si Tekram kay Dave bilang isang anak. Hindi posibilidad na hindi mapatawan ni Tekram. Posibilidad na mapatawan ni Tekram si Dave. Paano na SMB yung mga kurimaw? Ayun na, magwawala na si Ursula. Baka maging quick na si Ursula. Ganun lang po dun mga ka-Tekram. Isa ng way kung bakit linilihis nila yung mga nagawa ni Tatay Tek laban sana, kasi isang ding daan niya na para mapalapit ni Tekram, mapalapit si Tekram kay Dave, na maging maayos sila.
Hindi ibig sabihin na iniinsulto si Dave. Hindi ibig sabihin na dinadaon ni Tatay Tek yung kakayahan ng bata. Siguro isa din yung way paano magkaroon man lang sila ng closure na kahit paano magkalapit man lang sila sa ganung pamaraan. Diba? Ganun lang po dun. Hindi wag na rin po tayo magtaka na kung bakit maraming natulungan ni Tatay Tek. Hindi lang si Martin, even the family of Martin. Sila puro parinig sila laban kay Tatay Tek. Pero hindi nila alam ang tunay ng katotohanan. Dahil nasa isip nila, mindset nila puro salapi. Puro sponsor ang umiiral sa kanila. Hindi nila iniisip yung estado as a founder na ginagawa ang lahat para makahanap ng dapat matulungan. Alam mo naman natin, kapag masipag tayo, matyaga, may kakakibat na salapi. Kaya huwag niyong itanong kung yumaman man ngayon ang founder dahil sa kanyang kasipagan, sa sino at tiyaga para maiahaw ng kanyang pamilya sa hirap ng buhay. Mahirap tanggapin ng mga kurimaw ang mga success na tintahak ngayon ni Tatay Tikram dahil gusto nila ipalugmok, ibalik si Tatay Tikram sa putik na pagtawanan nila punto por punto. Pero maraming nagmamahal kay Tatay Tek na hindi pwede mangyari yun. Kung ano ang mga plano nila, yun ang sana ang mangyari sa kanila. Huwag tularan ang magarong pangugali na ginagawa ng ating kalaban dito sa social media. At huwag niyo rin husgahan kung ano ang kakayahan ni Tatay Tek, kasi hindi niyo masusukat ang katalinuhan at kabaitan ng isang tao. Maraming salamat mga ka-idol. Lagi niyong pagsubaybay, panood sa pag-subscribe kay Kuya SMB Vlog channel. Maraming salamat. Sa pagpatuloy sa pagmamahal sa nag-iisang founder ng Tekram community. Ni kakaayos, ikakaganda, na walang makakasagabal, walang makakadisturbo. Kung paano may ayos ang isang community o isang barangay alang-alang sa pangalan ng ating grupo. Yan, maraming salamat mga katekram. Hanggang dito na lang po ang ating content ngayon. Sa mga hindi pa nakasubscribe ng ating YouTube channel, Kuya SME Vlog, please don't forget to subscribe. Ulitin ko, atin to. Maraming salamat. Have a good Wednesday morning po sa inyong lahat. Have a good day.